Shalom! Good morning and good day sa ating lahat, mga sumusubaybay at tumatangkilik, mga kapatid sa pananampalataya, at sa lahat ng ating mga sumusubaybay. Kumusta po kayo? Inaasahan po natin na kayo po ay nasa magandang kalagayan sa oras na ito sa aking paghahayag ng salita ng Diyos. Ngayon po ay December 24, 2020 and it's Thursday. Thursday po dito sa aming time zone. Nasa Hong Kong, China po ako. At sa lahat ng ating mga viewers and followers sa Pilipinas at sa lahat ng mga followers natin sa labas ng Pilipinas. Ito po si Pastor Rene Alog at kagalakan ko pong muling makapagdala ng mensahe ng Diyos sa oras na ito. Bukas po ay Pasko na, pero mamayang gabi po ay sama-sama na ang pamilya upang salubungin ang Kapaskuhan. Kakaiba po ang ating panahon ngayon dahil ngayon lang naman sa ating generation nagkaroon ng global pandemic na napakaraming mga restrictions, health protocols na dapat nating sundin. Marami pong hindi nakauwi na mga katulad naming mga OFW, mga Overseas Filipino Workers. At alam niyo naman ang Pasko sa atin ay holiday para sa family. Kaso ay karamihan ay piniling hindi na lang uuwi sapagkat marami pong mga requirements, lalong-lalo na po sa amin dito sa Hong Kong, na pagbabalik namin ay kailangan pa namin na mag-stay sa hotel ng 14 days para tapusin ang 14-day quarantine. So kaya po kahit ano pong kalagayan natin, hindi pa rin natin kakalimutan ng araw na ito ay mahalagang araw sa ating lahat. 24 ngayon at marami nang nag-uuwian, yung mga nasa Pilipinas naman. Sabi nga ng balita ay medyo kumakapal na ang traffic diyan po sa mga toll gates ng expressway natin. Pauwi ng SLEX dadaan, NLEX dadaan, at yung iba naman ay piniling manatili na sa Metro Manila. Salamat po sa Panginoon at patuloy tayong pinalalakas. Araw-araw po tayong tumatanggap ng biyaya ng kanyang salita. At pwede rin ito maging pagpapala sa iba. Kaya ngayon po pindutin natin yung share button dyan po sa ating screen ngayon upang ang mga biyayang tinatanggap natin ay maging biyaya din para sa ibang tao. Maaring sila ay yung mga kaklase, kaibigan, katrabaho, at mga mahal sa buhay. Amen. Bago ko po i-present ang salita ng Diyos ngayon, inaanyayahan ko po ang bawat isa na samahan ako sa panalangin. Let us pray. Our God in heaven, isa naman pong araw ng pagpapala ang nasa aming harapan. Ngayon po ay December 24 at bukas ay Kapaskuhan na. Kami po ay nagpapasalamat dahil nakakapagdiwang pa din kami sa kabila ng mga sitwasyon naming hindi paborable sa amin ngayon. Dahil maraming mga restrictions, marami kaming hindi magagawa na pinagplanuhan namin gawin. Pero hindi pa rin nawawala ang aming pasasalamat sa aming mga puso dahil ikaw po ang dahilan ng selebrasyong ito. Dalangin ko po, dalangin naming lahat ang biyaya ng iyong salita ang siyang ibuhos mo ngayon sa aming kalagitnaan na mapuno ng kagalakan, ng kapayapaan,
ang pag-ibig ang aming mga puso, gumaling ang aming mga sakit at aming mga sugat, lumakas kami sa aming mga kahinaan, at ang patnubay mo sa aming mga daraanan sa pamagitan ng iyong salita. Ang probisyon mo sa lahat ng pangangailangan ng aking mga kapatid, na kahit na po may kakulangan sa mga selebrasyon ngayon, masaya pa rin ang aming mga puso dahil ikaw ang dahilan ng selebrasyong ito. Pagpalain mong lahat ng ito, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Ang ating pong topic ngayon ay lift holy hands instead of shaking fists. Lift holy hands instead of shaking fists. Nais nating iugnay ang verse natin ngayon sa title ng topic, at ito ay nasa Mark chapter 11 verse 25 in the Amplified Bible. Let us read. Whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him. Drop the issue. Let it go. So that your Father who is in heaven will also forgive you your transgressions and wrongdoings. Mark 11:25 in the Amplified Version. Yung word po na forgive him sa Amplified, patawarin mo siya. Ang ibig sabihin ay drop the issue and let it go. Ito po yung panahon ng paglelet it go. Panahon, ilang araw na po natin pinag-usapan na i-release na natin ang lahat ng negative emotions natin, ang mga hurts, unforgiveness, resentment, bitterness, di po ba? At hindi dahil Kapaskuhan ngayon, dapat maging lifestyle natin ito. Hindi lamang tuwing panahon ng Pasko. Kaya nga po sabi, whenever you stand praying, tuwing ikaw ay tatayo't mananalangin at naalala mo na meron kang against sa isang tao, patawarin mo siya. Drop the issue, let it go. Upang sa ganon, ang iyong Ama na nasa langit ay patatawarin ka rin niya sa iyong mga kasalanan at mga maling gawa. So, ibig sabihin, gawin tayo muna yung magpatawad sa ating kapwa. Tayo muna ang magpatawad sa mga nakasakit sa atin o may nagawa sa atin bago natin maranasan ang pagpapatawad ng Diyos sa mga pagkakasala at mga maling gawa natin. Kung titignan niyo po, kung babaybayin niyo ang Mark 11:25 in the Amplified Version or in any version, ito po ay ang forgiveness po, ang pagpapatawad ay conditional. Kasama po yan sa itinuro ng Panginoon Jesus nung tanungin siya ng mga disipulo, Lord, teach us how to pray. At ang sabi ng Panginoon Jesus, this is how you pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. So ang pagpapatawad ng kasalanan natin ay magre-resulta sa pagpapatawad natin sa mga nagkasala sa atin. Actually, ang Mark 11:25 ay tayo ang maunang magpatawad bago tayo makaranas ng kapatawaran ng Diyos sa mga kasalanan natin. Kaya nga, ang tanong how much energy does it take to drop something? Pag meron ka bang i-drop, meron ka pang energy kailangan? Nothing. Wala ka pong kailangang energy. Pag meron kang ihuhulog o ibabagsak na isang bagay, wala kang energy
na kailangan. You just let it go. And it doesn't take any energy at all. Wala kang kailangan na lakas o enerhiya para kapag ikaw ay naghulog o nagbagsak ng isang bagay. Just let it go. It doesn't take energy, any energy at all. Kaya yan po ang ibig sabihin ng Mark 11:25. Jesus says, so yung binasa natin kanina, mismong ang Panginoon Jesus po ang nagsabi, whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, drop the issue, let it go, so that your Father who is in heaven will also forgive you your transgressions and wrongdoings. So, when you let your hurt go, and all of that energy you've wasted on hating, resenting, carrying a grudge, and nursing your resentment will be released. Amen? Pag nilet go natin ang mga hurts natin sa puso natin, lahat ng mga energy na sinayang natin sa hating, resenting, carrying a grudge, and nursing your resentment will be released. Then, you can use your energy on more important and constructive projects. Bakit natin uubusin ang energy natin to hate somebody, in hating somebody? Why waste your energy in your resentments, your bitterness? Bakit mo sasayangin ang energy mo sa pag-carry ng grudge? Bakit pa sinasayang natin ang energy natin sa pag-nurse ng resentment sa ating mga puso? Dapat nga ginagamit natin ang ating mga energy sa mas mahalagang mga bagay at mga constructive na mga projects, yung mga bagay na napapakinabangan. Gamitin mo na lang yung sigasig mo, gamitin mo na lang yung lakas mo, gamitin mo yung energy mo sa mga mas importanteng mga bagay, sa mga mas importanteng mga proyekto. Di po ba? You've got to give your hurt to God. Kailangan nating isuko ang lahat ng, yes, alam ko po, nakaranas po tayong lahat na nasaktan tayo. One way or the other, may mga taong nakasakit sa atin. May mga taong nakagawa sa atin ng masama. May mga taong nakapagsalita sa atin na nasaktan tayo. May mga taong maaring na-abuse tayo sa pamagitan ng kanilang mga salita. Well, bakit natin i-waste yung energy natin sa pag-focus ng mga bagay-bagay na na-hurt tayo? You've got to give your hurt to God. Drop it and let God carry it for you. Ihulog mo, hayaan mo ang Diyos na magdala nung kabigatan mo. God has already volunteered to handle it. Nagboluntaryo po ang Diyos na siya na ang magdala sa ating mga pasanin, sa ating mga kabigatan. You just say to God, simple lang naman ang sasabihin mo kay Lord, Lord, this hurt is too heavy for me to carry. And I do not know the right thing to do about it. I'll probably make a mess of it. So, God, I'm giving you this hurt. I forgive that person who hurt me. And I would like for you to handle it from here. It's out of my hands now and in yours. Thank you. Yun lang naman ang kailangan eh. Simpleng pagsuko lang ng lahat ng hurts natin. Di po ba? Lord, ang aking negatibong nararamdaman na ito ay masyado nang mabigat sa akin para dalhin. Hindi ko na alam kung anong tamang dapat gawin at kung ipagpapatuloy ko ito
Masisira lang ako, Panginoon. Kaya sinusuko ko sa iyo ang lahat ng mga hurts ko. Pinapatawad ko yung taong nakasakit sa akin. At gusto kong kayo na ang humawak ng lahat ng ito. Inaalis ko na sa aking puso, inaalis ko na sa aking kamay. At isinusuko ko na sa iyo ito, Panginoon. Salamat po. Amen? As simple as that. Because the Bible also says in 1 Timothy chapter 2 verse 8, 1 Timothy chapter 2 verse 8. Ito po ang sinasabi sa 1 Timothy 2:8. I want men to pray with holy hands lifted up to God, free from anger and controversy. 1 Timothy 2:8 in the New Living Translation. Sabi ni Pablo kay Timoteo, ang gusto ko na ang lahat ng mananalangin at magtataas ng kamay sa Diyos ay malaya sa anumang galit at ang anumang hidwaan laban sa kapwa. Napakasarap pong magpuri sa Diyos, napakasarap mag-alay ng papuri sa Diyos kung tayo po ay free from anger and free from any controversy. When you are hurt or treated unfairly, I'm not saying na hindi ko naranasan yan. Nararanasan ko po yan. May mga hurts din. May mga tratong hindi rin fair. Pero kung doon ako mabubuhay, kung doon ako lalakad, talo ako. Di po ba? Kaya nga po sabi natin, kung ang Panginoong Hesus nga, na maltrato din, matrato din siya na na unfairly na treatment. Kaya nga ang aking encouragement, when you're hurt or treated unfairly, instead of complaining to others, communicate with God. Huwag mong dalhin yung mga hinanakit mo. Huwag mong dalhin yung mga bagay na ginawa sa iyo hindi fair sa tingin mo sa ibang tao. Bakit mo sa tao dinadala? Instead of complaining to others, communicate with God. Isuko mo sa Diyos. Amen? Instead of being angry, instead of being resentful, worship God for His presence and provision in your life. Ikaw ang pipili niyan. Sa halip na ikaw ay nabubuhay sa galit, nabubuhay sa resentment, bakit hindi mo na lang piliin na purihin ang Diyos, purihin ang Kanyang presensya, purihin ang Kanyang provision sa iyong buhay? Stop shaking angry fist. Ganyan po ang shaking angry fists. Stop shaking angry fists and instead raise holy hands to God in prayer. Tama na po ang shaking angry fist. Gamitin na yung mga kamay na yan para mag-alay ng dakilang papuri sa Diyos. Amen? Don't waste any more of your life harboring anger and resentment toward your enemies. Tama na. Huwag mo nang sayangin ang oras mo, ang energy mo, ang buhay mo sa pag-iingat ng galit, ng tampo, ng hinanakit, laban sa isang tao. Just drop your hurt at the feet of Jesus and you will experience relief and freedom like you've never known before. Gusto mo bang makaranas ng kalayaan, kapatid? Gusto mo makaranas ng paglaya? Just drop your hurt at the feet of Jesus. Isuko mo, ilapit mo sa paanan ng Panginoong Hesus.
At pag ginawa natin yan, makaka-experience tayo ng relief, ng paggaan ng ating kalooban. Makakaranas tayo ng kalayaan na maaring matagal na nating hindi nararanasan. Ito na po yung panahon, hindi dahil Pasko. Kahit hindi po Pasko, kapag nararanasan natin ito, gawin nating lifestyle natin, gawin nating estilo ng buhay, upang sa gayon hindi tayo alipinin ng anumang negatibong bagay at tayo ay magiging malaya. Amen? Praise God. Ito po ang ating declaration and prayer this morning. Sabihin natin, Heavenly Father, I do not waste any more of my life harboring anger and resentment toward my enemies. I will drop my hurt at the feet of Jesus, and I'll experience relief and freedom like I've never known before. Amen and amen. One more time. Heavenly Father, I do not waste any more of my life harboring anger and resentment toward my enemies. I will drop my hurt at the feet of Jesus, and I will experience relief and freedom like I've never known before. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Yan po ang ating declaration. Maging malaya tayo na wala na, iwaksi na natin ang kabigatan sa mga puso natin, ang mga hadlang sa mga pagpapalang dapat ibuhos na ni Lord sa atin. Minsan gusto naman talaga tayo, actually hindi lang minsan, gusto ng Diyos na lagi tayong makaranas ng kanyang dakilang pagpapala. Pero tayo din minsan ang gumagawa ng dahilan kaya hindi natin nararanasan ang gusto niyang dapat maranasan natin. At ano pong humahadlang kapag meron pong mga hinaharbor tayong mga anger and resentment and hurts toward somebody. Kaya kailangan lumaya na tayo, mga minamahal. Amen? 24 ngayon, bukas po ay Pasko na. Kahit malayo po tayo sa isa't isa, mga minamahal, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, ipagdiwang pa rin natin ang Pasko na may pasasalamat sa Diyos sa kanyang mga ginagawa sa atin. Let us pray. God in heaven, maraming salamat muli. Tulungan mo nga po kami na i-let go na lahat ang negatibong bagay sa puso namin. Na ayaw naming mag-harbor ng resentment, ng hurt, ng anger sa buhay namin. Gusto naming lumaya. Gusto naming ang energy namin ay magamit na lang namin sa pagtataas ng aming kamay at pag-aalay ng papuri sa iyo. Sa halip na inuubos namin ang aming mga energy sa mga negatibong bagay sa puso namin. Gusto ka naming papurihan, O Diyos, sapagkat Ikaw ay Diyos na walang katulad. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid sa selebrasyon ng Kapaskuhan. Salamat po ng marami sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Inuulit ko lamang po, meron tayong Hope Hour, 1:00 mamayang hapon, at 7:30 mamayang gabi. Kasama ko po si Pastor Julie Alog at ako ang magbibigay ng mensahe ng Kapaskuhan. Kita-kita po tayo at enjoyin natin ang pagdiriwang ng Pasko. Papaalam po pansamantala ang inyong lingkod. Nag-iiwan ako ng
pag-asa, kagalakan, pag-ibig, at kapayapaan. God bless us all and Shalom!